mo, gagawin mo. Opo, kuya. Gagawin mo. Opo. Kaya sabi mo minsan, pagka itong baka ko na ito'y naibenta ko bibigay ko nga kay Brother Rodel para pampagamot niya. Lahat ng pinagbilang ko nito, bibigay ko sa kanya. Mabenta ko lang. Kanino mo sinasabi yun? Sa puso mo, di ba? Opo. Sino nakakaalam? Ang Diyos po. Nung naibenta mo na, kapatid na Rodel, ano ba ang dahilan mo? Ba't mo binenta? Yung una mo pong inisip sa puso mo. Ngayon, nung nandyan na, Brother Rodel, sabi mo, ito na lang kaya, hindi ko na kaya ito bibigay. Nandyan na no? Opo. Sino ngayon na nakakaalam nun? Halimbawa, hindi naman, wala naman sinasabi sa'yo. Brother Rodel, halimbawa, kunyari, sabi ni Brad Josel, bebenta ko tong aking baka. Kung may baka si Brad Josel, pagka naibenta ko, yung pinagbilan, ibibigay ko kay Brad Rodel para maipangpaggamot niya. Yan sabi ni Brad Josel sino nakakaalam nun? Siya lang naman ang nag-iisip nun sa puso niya. Kaya nga, iniisip mo ang mga bagay na ito sa iyong puso. Di ito kapatid na Rodel, kapatid na Josel, bagay na iniisip pa lang sa puso. Hindi naman ito inilalabas. Opo. No? Kung sa puso mo yun, iniisip, kapatid na Rodel, ikaw nakakaalam sa puso mo nun. And there is something like that. May iniisip kayo ng nasa puso mo. No? Nagagawin mo. Pero hindi ba? Minsan sabi nga, nagkakaroon ka ng change of heart. Opo, kuya. Nangyayari po yan. Hindi ba? Iniisip mo halimbawa sa puso mo, ganito gagawin mo. Pagka dumating siya, ganito gagawin ko. Nung dumating na, hindi ganun ang ginawa mo. Opo. Iniba mo. Sino naman ang nakakaalam nun? Ikaw lang po yun. Di ba? Opo. Wala din namang magiging mala yung hindi mo halimbawa ngayon, si Brad Josel, binigay niya ngayon sa'yo yung kalahati nung pinagbilan niya. Pero hindi naman yun actually ang inisip niya sa puso niya nung una, nung hindi niya pa naipagbibili. Ay iniisip niya, bebenta ko to. Lahat ng mapagbibilang ko, ibibigay ko kay Brad Rodel. Ngayon, halimbawa, nasa isip niya, maibebenta niya lang yun, mga 100,000. Naibenta niya ng 120. Pero ang nasa puso niya, lahat ng mapagbibilan niya, ibibigay niya sa'yo. Nung naibenta niya 120 naman, yung 100 na lang ang ibibigay ko sa kanya. Akin na yung 20. Di ba, pwedeng mangyari yun o hindi? Pwede po, kuya. Ibinigay mo ngayon kay Brad Rodel, Brad Josel, yung 100. Ano ang ibig sabihin? Ayan, binenta ko yung baka ko. Ano ngayon yon? Ibig sabihin, binigay mo din naman Binigyan mo din naman Kaya lang, may inilingid ka ba, Brad Josel, o wala? Meron po, kuya. Paano ngayon yung
klase na yun? Ano yun? Ayun po yung pagsisinungaling sa puso, kuya. Hindi ba ikaw yung ikaw nagpasya nun sa puso mo eh. Wala naman nakakaalam nun eh. Ikaw ang nag-isip. Kaya sabi, bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos na nakakaalam ng iyong puso. Kaya especially, kapatid na, siguro kapatid na Rodel, minsan hindi natin pinapansin yung mga bagay na gano'n no? Na sa puso mo, may iniisip ka sa puso pag ganito, pag ganito. Pero pag dumating na, binabago mo. No? Opo, kuya. Totoo po yan. Pag nangyari na, binabago mo. Ganito. Pagka nangyari na, biglang hindi na yun ang ginagawa mo. Mm. Opo. Oh. Alam mo kapatid na Rodel, sino ang makakaalam? Opo, kuya. Kaya ngayon, dapat sa puso natin, huwag nating pabayaan na tayo'y magkaroon ng kasinungalingan sa ating puso. Yung nasa kapangyarihan mo naman, ikaw naman ang buuin mo kung ano yung kailangan mo sa puso mong buuin. At yung binuo mo sa puso mo na yon, kapatid na Rodel, gawin mo. Otherwise, Brad Rodel, sa Diyos ka magsisinungaling. Opo, kuya. Mabigat pala yan. Oo nga. Hindi ba? Opo, kuya. Lalo na, yan, may kinalaman yan dun sa kasi. Naintindihan mo? May kinalaman yan, kapatid na Rodel, dun sa gagawin mong action sa pagsunod sa Diyos. Opo. Kaya nga, bakit pinuspos ni Satanas ang puso mo? Sabi sa puso ito talaga para magsinungaling sa Espiritu Santo upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Nung nananatili naman yan, nananatiling sarili mo. Nung maipagbili mo na, nasa kapangyarihan mo pa rin. Ba't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Huwag ka na mag-isip ng ganon. Kung naintindihan mo, huwag kang magsinungaling sa puso mo. Opo. Huwag mo isipin yun sa puso mo. Dahil nakikita yun ng Diyos. Kaya kahit na sabihin mo paano, wala naman nakakaalam Wala naman akong pinagsabihan, Brad Rodel. Sabihin ni Brad Josel, wala naman akong pinagsabihan na ibibigay ko kay Brad Rodel ito Hindi naman niya alam na gano'n. Kahit na, halimbawa, sabihin ko, kinuha ko yung or what, di ba? Opo. Sino nakakaalam? Ako lang naman yun. Sa puso ko. Nakita mo ngayon yung bigat, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Matindi ito. Bakit Hindi ko siya napapansin sa ganyang Oo, sitwasyon. kasi tingnan mo nung marinig kasi yan ni Ananias, yung mga salitang yan na sinabi sa kanya, nahandusay, nalagot ang hininga. Ganon din yung asawa niya kasi nag-connive sila. Kapatid Opo. na Rodel. Kaya lang, ang ating punto ngayon dito, sana maintindihan po natin, may bagay na tayo sa puso natin. Huwag tayong bumuo ng kasinungalingan sa puso natin, kapatid na Rodel. Dahil Opo. yun naman, pagpapasyahan mo, huwag ka nang magsabi sa puso mo na ganito gagawin mo, ganun ang gagawin mo. Pagkatapos, pag nandyan, you have to be true to it. Otherwise, magsisinungaling ka. Opo. Magsisinungaling ka sa Diyos na nakakaalam ng puso mo, kapatid na Rodel. Na sa puso mo, itong ganito. Tapos, nung nandyan na, ayan.
Naintindihan mo, Brother Opo. Rodel, no? Opo, kuya. Awa po ng Diyos. Huwag mong baguhin yung sinasabi ng puso mo, sinabi ng puso mo, pinagpasyahan ng puso mo. Pagkatapos ngayon, nung gawin mo, iba ang ginawa mo. Opo. Hindi ka sa tao nagsinungaling. Kasi wala namang alam yung tao eh. Kumbaga, kung halimbawa, sabi ko nga sa'yo, halimbawa ikaw, hindi ko naman, kung bigyan ka ni Brad Josel o hindi, hindi mo siya kakasuhan, kumbaga, kapatid na Rodel, ng sinungaling ka. Opo. Gaganunin mo ba si Brad Josel? Hindi mo nga alam kung ano yung sinabi niya sa puso niya eh. Sasabihan mo ba ngayon si Brad Josel na, sinungaling ka, Brad Josel. Sabi mo, bibigay mo sa akin pinagbilan ng baka mo. Hindi mo naman binigay. Hindi nga niya alam eh. Ikaw nga nagpasya nun eh. Hindi din naman ang hingi sa'yo si Brad Rodel. Di ba, Brad Josel? Halimbawa, hindi naman ang hingi sa'yo si Brad Rodel. Hindi niya naman ine-expect yon. Baka nga sa kanya, matutuwa pa siya. Uy, salamat ha. Pasalamat pa siya sa'yo eh. Di ba, kapatid na Josel? Opo, kuya. Lalo na po, itong senaryo na to, talagang kung i-apply ko po sa realidad, tatanggihan pa ni Brad Rodel sa akin yun. Sasabihin na, wag na tol, wag na. Alam mo naman, ganyan po yan eh. Pero hindi niya alam, pasya ko pala sa puso ko, bigyan ko siya yung buong pinagbilan. Kaya lang, meron pa siyang hindi alam. Sa kabila nun, na-appreciate pa nga niya eh. Kasi wala naman siyang malay dun sa ipinasya ko po sa puso ko eh. Dun sa sinasabi ko sa aking kalooban, iniisip ko sa aking puso. Kaya lang, hindi ko po maililingid sa Diyos yun, kuya. Kaya kung halimbawa, ang pinagbentahan nga po is 100,000, nabenta man ng 120 yon, dapat ibigay ko ng buo yun. Sabi ko kasi pinagbentahan ng baka ko eh. Hindi yung kukotongan ko pa yun eh. Magkakasala pa ako ron. Ako na ang nagpasya no na wala siyang kamalay-malay eh. Ganun po kuya eh. Di kakausap mo, ikaw, sarili mo, at ang Diyos. Sa tao kasi kay Brad Rodel, wala kang kasinungalingan sa kanya eh. Wala ka naman sinabi sa kanya eh. Pwede ba sabihin sa ni Brad Rodel, sinungaling ka? Hindi niya naman nga alam yung pasya mo sa puso mo na yun. Hindi niya alam yung inisip mo na yun sa puso mo eh. Hindi naman niya alam na inisip mo yun sa puso mong bibigay mo sa kanya yung buong pinagbilhan ng baka mo eh. Hindi niya alam yun. Kasi iniisip mo lang yun sa puso mo eh. Di ba? Pero may nakakaalam nun. Sinungaling ka. Bakit? Sino niloloko mo ngayon? Sarili mo at saka... Kulit mo naman? Paulit-ulit? MCGI, walang iba! Ngunit kailanman ay magpapagal ang akong di kalilimutan. MCGI, walang iba! In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Chuk! Yummy! Yan po ang ating 6 months na stag. MCGI, walang iba! I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI, walang iba! MCGI, walang iba! MCGI, walang iba!